the ministry of the Holy Spirit. Okay? Please, leaders night. Next. Ayan. Ito ba yung Holy Spirit? Number one is this. The Holy Spirit, since the time began, is an agent of creation. He is God. Minsan ang focus natin, di ba? Our Father who art in heaven, it's Father God. And then Jesus, who died on the cross for us. But sometimes, one of the most eclectic personalities sa Trinity ay the Holy Spirit. Ang punto kung bakit mayroong banal na Espiritu, mainly because God has given the Holy Spirit the role of being our comforter. Nasaan si Jesus ngayon? Nasaan siya? The right hand of the Father. At sabi ni Lord, I will not leave you orphans. Limited si Jesus ng kanyang physical body to minister to many people. Pero sabi niya, don't worry, I will not leave you orphans, I will give you the Holy Spirit, the Parakletos, the Comforter. Kaya pag kayo'y nalulungkot, pray to the Holy Spirit, Lord, Holy Spirit, make me happy, get rid of the sadness, and you will be comforted. And next is this, that the Holy Spirit is a person. Hindi siya it. Well, isa siyang persona. When a person is a person, he has an emotion, he has a will, he has an intellect. Nag-iisip siya, nakakaramdam. Kaya sabi, do not grieve the Holy Spirit. Because the Holy Spirit is the seal of God sa inyo. Kaya, whenever we sin, and the Holy Spirit is in us, when we accept Jesus, the Holy Spirit dwells in us, merong guilt. Because He is in us. The third thing is this, the Holy Spirit is what? Is the one who will transform our character. If you do not have an intimate relationship with the Holy Spirit, mahihirapan kayong baguhin ang lahat ng pangit sa inyo. Sabi sa 2 Corinthians 3:18, and the Spirit of God will change us into the image of Christ from glory to glory. May isang rendition yung aming kaibigan, si Vincent Santiago, sabi niya, from victory to victory. Never ever think na ang buhay Kristiyano automatic magiging huli ka. It's a process. Nonetheless, if you want to fast track the process of holiness, you need to have an intimate relationship with the Holy Spirit. And another thing is this, the Holy Spirit, is the representative of God on earth. May natanong sa akin, Pastor, okay lang ba manalangin sa Holy Spirit? Di kaya mainggit si Jesus, pati Father God. Alam niyo, sa tatlong yan, walang inggitan. Because sabi ni Lord, I will give you the Holy Spirit, and He would speak only those things which I and my Father have spoken. Walang ano yan, unity yan eh. So, walang problema if you pray to Jesus, you pray to God the Father. Pero, proximity-wise, ang pinakamalapit sa atin ay ang banal na Espiritu. Nonetheless, walang issue yan. Kung nagpe-pray kayo sa Holy Spirit, mainly because the Holy Spirit is a Spirit. Makikita niyo ba ang Spirit? Sino sa inyo may naramdaman nung tayo kumakanta ng Holy, Holy, Holy? You were touched by God, right? Alam nyo, napaka-spine-tingling sa akin ng kantang Holy, Holy, Holy. Mainly because, alam nyo, as I said, ito yung kinakanta. If you read Revelations, ito yung kinakanta pa ulit-ulit ng mga angels. As if we're having a synchronized chorus. Another thing is this. The Holy Spirit is the seal of God in every Christian. You must understand that. Ang sinabing selyo ng Diyos sa atin, kapag nakita ng kaaway na may selyo ka ng Diyos, hindi niya po pwedeng galawin. If you are God's property, you surrender your life to Christ, tandaan niyo ito mga kabataan, no weapon of the enemy formed against you shall prosper. Amen. But, ito, may but, if we allow the devil to affect us, may gateway, doon nagkakaproblema tayo. Ano yung mga problema minsan, yung mga gateway? Galit, tampo, at kung ano-anong kasalanan. Alam nyo, may nagtanong sa akin, Pastor, pwede po bang maposes ang isang Kristiyano? Yes. Alam nyo, simple lang yan. May term na ginagamit ng ibang scholar dyan, sabi nila, people have this notion that Christians can be possessed. Ang totoo niyan, it's a process.
real Christians cannot be possessed. Amen. But, may pat na naman. But, if that Christian allows the devil to enter to his or her life, nagsisimula yan sa obsession. Na-obsess ka, sa mga lalaki, na nadala sa internet, nagugumon ka, hanggang sa dumating saan? Sa possession. Ang kaaway, paunti-unti yan. Konting landian, konting relasyon, hanggang sa malumalim ang iyong kasalanan. Kaya tandaan nyo, no Christian can ever be possessed. Maraming ang tawag na dito, hindi possession, demonization. Ayun yung salitang, dinedemonyo mo ko. Minsan, gumagamit ang kaaway ng mga tao para demonyohin kayo. Lalo na sa mga babae na nagpapakita ang isang lalaki na hindi Kristiyano na ang ganda-ganda mo naman. Kumakagat naman. Mga kabataan, simple lang ang aking gusto sabihin. If you have the Spirit of God in your life, understand this. And if you walk with God, hindi kayo kayang galawin ng kaaway. Another thing is this. He lives in every Christian. Next. Yeah. He will be with us forever. I think that's a good promise. Whatever happens, kahit nasan ka, nasa planetang Jupiter o Uranus, walang issue yan. Because God is with us. Meron pa akong gusto i-share before we proceed. Kayo ba handa na may encounter si Lord? Okay, ganito lang kasimple yan. Ang ginagawa ko, usually sa aking church, we call that, sa ibang church, ang ginagawa doon, mga EGR, no? Pero I don't want to offend your theological sensibilities. Hindi ako magpapatunay sa inyo na totoong banal na Espiritu. Napatunayan ng Biblia yan eh. Ang problema natin, because many people would like to over-intellectualize things. Gusto nilang ipaliwanag lahat ng nangyayari. Tandaan niyo ito. Quotable quote sa aking kaibigan sa Pastor Ivan. When you talk of the supernatural, it cannot operate on human logic. Nonetheless, alam natin kung ano yung biblical at hindi. Baka naman ma-extreme tayo. Pero, isang indicator na ang kumikilos Diyos, simple lang yan. Natatanggal ang kasalanan, we are created in the image of God, bumabalik tayo dun sa image na yon. Because of our sinful nature, nawala yun eh. Real encounter with God transforms character into the image of Christ. Kaya tingnan nyo, maraming mga tao, ang tagal ng Kristiyano. Kaya sabihin mo, Kristiyano ba talaga yan? Bakit? Ano sabi ng 2 Corinthians 5:17? For those who are in Christ, He is what? A new creation. Minsan nagpapansin nyo, new creation lang. Ang sabi doon, for those who are in Christ. Alam niyo yung preposition? Sa grammar? Pag sinabing on, ano yun? Sa ibabaw. Pag sinabing to, ano yun? Pabulusok, pupunta. Towards. Pag sinabing in, sa loob. You must be at the center of the will of Christ. Ang problema natin, lumalabas tayo inside to outside. Alam niyo, pagdating sa Panginoon, hindi siya namimilit. Ganun siya kabait. Ang banal na Espiritu, whenever I do this, is very gentle. Maraming accounts ng, marami, mga Muslim na encounter si Jesus. Nung nakita daw nila si Kristo, hindi nila kilala. Muslim eh. Pero nung na-encounter nila si Kristo, umiyak sila. Bakit? Naramdaman nila yung sobrang pag-ibig. Sa sobrang pag-ibig na ito, nag-repent sila, ang dumi-dumi ko. Mamaya, marami sa inyo, will be touched by the presence of God if you're willing to be touched. You don't have to force it. No. Sabihin nyo, Lord, touch me. No, you don't have to force it. It is His will. Hindi nyo pwedeng palingin ang arms ng Lord. Kapag gusto niyang hipuin kayo, hihipuin kayo. Pag hindi, hindi. Ganun tayo. Kaya minsan, konsepto natin sa church, revival come, revival come. Tandaan nyo, hindi natin hold yun. Si Lord John. Nonetheless, may sinabi yung Biblia, if you want to experience the fullness of the power of the Holy Spirit. Unti-unti ko kayo. Next. Na. Anong benepisyo ng malapit ka sa banal na Espiritu? Number 1 is this. You can know the mind of God. Alam niyo yung kanta, no eye has seen, no ear has heard, those, no? Lahat ng nireserve ng Diyos. Nakalimutan natin yung verse 11, sabi doon,
But God reveals these things through the Spirit. Yun. If you want to understand the plan of God sa buhay nyo, kailangan malapit kayo sa banal na Espiritu. Kunyari, decision making. Lord, ano ba kukunin kong kurso? Gulong-gulong na ako. Ask the Holy Spirit. Alam nyo, minsan ang Holy Spirit, ginagawa lang natin na friend from afar. You can talk to the Holy Spirit. Alam nyo ba yun? Holy Spirit, natutukso ko. Holy Spirit, to some extent, no? Nadapa ako, may sugat ako. Pwede bang pagalingin? Minsan galing ng mga bata. Holy Spirit, natutukso ko. Pwede bang tulungan mo kung hirap na exam ko? You can do that. Nagawa nyo na ba yun? Yes. Yung iba sa inyo, siguro pagod, no? Kaya sabihin ko sa inyo, when you encounter the Holy Spirit, yung sinasabi na analogy, your better is 1 day in your courts than 1,000 days elsewhere. Whenever I do this, sa aking mga staff, yung 45 minutes, wala yun. There was an instance, nandito rin kami. Ito, very memorable ang place na ito. Bakit? Nandito kami doon sa seminar hall nyo, nandito sa main hall. Nung kami nagkaroon ng spirit encounter dito, simple lang ang nangyari. We just asked the Lord, Lord, change us. Kasi dami namin mga bagahe. Akalain mo, akala namin 45 minutes, yung pala 2 oras na kami nakasalampak. Ayun kung bakit. When you're in the Spirit, when you're in the presence of God, mag-i-enjoy kayo. Amen. Amen. Ang problema natin sa ating mga churches, kaya tayo minsan napapagod, hindi tayo nag-i-enjoy sa ministry. Sorry to tell you, no? I don't want to offend. Tanungin nyo rin, nandito pa ba ang banal na Espiritu? Ang sabi ng isang manunula, madalas daw ang banal na Espiritu paminsan sa mga bar, sa mga disco, kaysa sa church. Ano kung bakit? Ang sabi ng Bible, God is near to the broken-hearted. Alam nyo, marami kayong mga kaibigan, mga secular people, mga panalanginin. They may not know Jesus, pero sa isip nila, alam nila may Diyos. Pag may problema sila, kung totoo ka, Lord, sana patunayan mo. Alam mo, nakikita ni Lord itong mga tao na ito. That's why you have to reach out to them. Sa panahon na may mga problema yung mga kaibigan ninyo, opportunity yan to introduce Jesus to them. Ang aking panawagan sa inyo, be sensitive sa mga kaibigan nyo. Huwag nyo silang lalayuan. Pag sinabi kong lalayuan, huwag nyo silang bibitawan. Of course, lalayo kayo sa masamang gawa nila. Pero huwag kayo sasabihin, ay naku, Kristiyano ako, madumi ka. No. You must love the lost. Just like yung sinabi ni Pastor Jordan. Next would be, ito pa, He will guide you into the truth. Tandaan nyo ito. Kapag may pangit, kapag may mali, aalarma ang banal na Espiritu. Alam niya kasi, ang katotohanan, kasi si Jesus ang nire-represent niya. When you say truth, kapag may mali sa doktrina, parang mali iyan. Kapag may mali sa direksyon ng buhay, alam mo, umaalarma, kleng, 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 wakalembang. Bakit? If you're truly Spirit-filled, simple lang yan. Meron kang alarm. Next would be, ito pa. Yan. Your intimacy with the Holy Spirit can make you experience to have the character of God. Yung si Moses, nung nagpunta siya sa Mount Sinai, ang nangyari, 40 days siya naroon. No? Nung bumaba siya, nagliliwanag ang kanyang mukha. Mainly because yung greatness ng Diyos na-absorb niya. Ang sabi ng Bible, tinatakpan niya yon kasi bakit? Human device. Bakit? Pag kasi nagpe-fade na, parang nawawala yung paggalang sa kanya ng mga Israelita. Kaya tinatago niya. So anong gustong mangyari dito? When you have an intimate relationship with the Holy Spirit, tandaan niyo ito. Minsan walang effort. Minsan, walang effort. Of course, kailangan mo rin mag-desisyon. Napapansin mo, parang hindi na ako masyadong gagawa ng kasalanan. Sino sa inyo yung first time tumanggap kay Lord, tapos gusto nyo mong gumawa ng kasalanan, hindi nyo magawa? During the time I accepted Christ as come, well, yung aking mga kaadikan sa buhay, marami yun. Hindi ko na kailangan bagatin dito, hindi rin makakatulong. Gusto ko siyang gawin, pero di ko magawa. Gusto ko na. Parang may bumipigil. Bakit? The power of God is so high in me na I don't have the power to resist. Yung sinasabi ng Diyos, huwag mong gawin. Pero ito, kapag ang laman, ang inyong laging pinapakain, sabi ni Paul, Galatians chapter 5, ang gusto ng laman ay laban sa Espiritu. Ang gusto ng Espiritu ay ayaw ng laman. Ang tanong, ano ang inyong gusto?
Magibabaw ang laman o magibabaw ang banal na spirito sa buhay niyo. You have to decide each and every day to be Spirit-filled. Ito na. Basa. So he said, "This is the word of the Lord. it's not nor by my power, but by my Spirit, said the Lord Almighty." Alam niyo, magsasalita ako bilang minister. Hindi ko kaya mag-organize na malaki ang event, kunyari sa Cuneta, without the empowerment of the Holy Spirit. I cannot write books that would inspire people if I don't have the guidance of the Holy Spirit. Ang nakikita niyo sa akin ngayon ay bunga ng banal na Espiritu. Ang lahat na nakikita niyo achievements ko, hindi dahil sa akin. Tandaan niyo, kapag dumepende na kayo sa inyong lakas at hindi na kayo malapit sa banal na Espiritu, mapapagod kayo. Sa mga napapagod, minsan, sabi ko kahapon, nagiging performance-based. Nagigilty. Hindi na ako napag-Bible study. Alam nyo, sintomas yan, mainly because tinignan nyo ang paglilingkod kay Lord bilang effort. Ang totoo niyan, hindi natin kaya. Sabi sa Philippians chapter 2, it is God who works through us to do His will. Unless we have God, we cannot do the works of the ministry. Supernatural works can only be done with supernatural abilities. Sa mga galing abilities na yan, sa Panginoon. At sinong agent? The Holy Spirit. That's the logic. Kaya kapag kayo, hindi na kayo nakapag-pray, ang totoo niyan, parang yung baterya ng sasakyan, nadidiskarga na. Ba't nadidiskarga ang baterya? Kasalanan. Next. Na. Many of you, parang nagtatanong, especially sa aspeto ng, ano ba to? Pentecost na ba this Sunday? Pastor, na Pentecost na? You know Pentecost, yung nangyari sa Acts chapter 2. Basahin natin. Sabi dyan, ng Panginoon bago siya pumunta sa langit. Ayan ang last commandment ni Lord, hindi yung Great Commission. Ito, but you will receive, sabi dyan, power, and the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Ano sabi dyan? The word power dyan, ang ginamit na salita, dunamis. Dynamite, yung salitang dynamite. Ang dynamite, maputok ng parang pikulo lang. Boom! Ang dynamite, boom! Alam nyo, yung mga apostol, you know this, walang mga aral yan, mga ngingisda lang marami dyan. But they changed the world. Maraming tatanong sa akin, aminin ko sa inyo, hindi ako nag-Bible school. Hindi. Kung minusun kayo nag-Bible school sa Kuya Ronald, hindi. I was called by God to be in the academy. I got to know Christ sa isang camp when I was 17 years old. When I received Christ, sabay yung aking baptism spirit. Okay. I reveal myself to you mainly because it is the power of God who works through me. Kaya ako nasa harap nyo. At gusto kong panawa sa inyo that unless you receive that power and you ask for that power, mahihirapan kayong maglingkod sa ministry. Mapapagod kayo. Isa pa, you would be my witnesses. Ano ba yung witness? Ano sa Tagalog? Saksi. When you're a witness, you're testifying that God is alive in me. Ang problema natin, marami sa atin natatapos sa krus. You know, natatapos na mahal na araw, no? Many people would stop at the cross. They receive Christ. That's true. Ligtas sila. Pero may natapos, di ba? May nangyari after nang mamatay sa krus. Ano yun? Nabuhay siya, magmuli. At sabi ng Bible, Romans chapter 6, the same power which resurrected Christ from the dead is the same power that would quicken your bodies. Ano yung sabihin nun? We can experience the power of God if we know kung paano natin siya tatanggapin. Ang problema, alam ko, ganito lang kasimple yan. Kapag hindi mo alam ang isang bagay, mararanasan mo ba? Pwede. Accidentally. How much more kung alam mo? Ang problema natin, marami sa ating mga churches, hindi tinuturo ito. Mga denominational baggageless, kung tawagin yun. Pero ako lang sasabi sa inyo, it is your decision whether to believe this or not. But I tell you this, if you don't believe this, you can never experience this.
Unless God works at ikaw magkukumbisi, parang pinopoke up, maniwala ka na. Si Saul, kailangan si Saul, kailangan siyang mabulag. Tumimbuhang yung kanyang kabayo para maniwala siya. Ang sabi niya, Saul, ako si Kristo. Bakit mo ako pinag-uusip? Hindi kasi siya naniniwala. Huwag sana tayong dumating sa puntong ganun. Alam nyo, grasya ng Diyos yun. If you're so open to the move of God, you can do great things. Alam niyo yung punto na, gustong-gusto niyo na, pero sinasabi ng church ko, wow, huwag ka maniniwala. Alam niyo, ginagala ko kayo dyan. But I tell you this, try nyo lang, subukan nyo lang. Eh, tayo ko, try nyo lang. Pag hindi nag-work sa inyo, okay lang. Pero I will not be apologetic about this because this works, I know, hindi lang sa akin, kundi sa marami. Try nyo lang. Amen. Amen. Eh, lang sasabihin ko, try nyo lang. Once, sige, once lang. Taas yun ang kamay nyo. Pero again, ayokong gawin nyo yun, mainly because napipilitan lang kayo. You must seek God. Not the baptism, but God. Next, sabi dito, the prophecy is this, and afterward, I will pour out my spirit on all flesh. Your sons, daughters, men, ano pa, sabi dyan, even your servants. Noong panahon ng Old Testament, ang nangyayari, selected few lang. Ang pinipili ng Diyos para maging anointed. Sa templo, merong inassign si Lord in-anoint para gumawa, kunyari, ng wall, ng temple, at kung ano-ano. Yung design, anointed yun. Selected. Pero sabi ni Lord, gone are those days. Because all of us can experience the anointing that He gave to those people in the Old Testament mainly because of Jesus. Eh sabi niyan, kahit katulong, I will pour out my spirit in those days. Okay, parang lumulutang pa utak nyo. Dediretsahin ko na kayo. Anong nangyari ng Pentecost? Basahin natin. Sabi dito. Okay. The Holy Spirit, empowerment is for all believers. Ayun ang gist na sinasabi ko ngayon. Marami kasi mga Kristiyano ganito. Di ba kanina, itingnan ko kayo eh. Anong sinasabi ng iba? Di ba kumakanta? Nararamdaman nyo rin, nararamdaman ko siguro, no? This is an open heaven. Pero mayroon din tawag ng mga asbestos Christian. Ano yung asbestos Christian? Ano yung asbestos? Ito yung ginagamit doon sa mga firewall. Yung parang hindi masunog yung bahay mo. Bakit? Ano ba yung asbestos? Hindi tinatablan ng apoy. Parang ganito. 100 kayo. Lahat nanginginig na o kaya umiyak na sa Lord kasi ramdam na siya. Saan nakaganyan lang? Tandaan niyo ito. The Holy Spirit would never work if you wouldn't allow Him to work in your life. Ito lang kasimple yun. Ito pa. Diretso na ako. Paano niyo mararanasan ang kalubusan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu? Sabi ng Psalm 24, who may ascend to the hill of the Lord? Who would go to the highest place? Sabi ng basa, those who have clean heart And a pure heart. When you say clean hands, it's symbolic of what you do. Ano bang habits nyo? Kayo ba'y nabubuhay sa kasalanan? O kayo sinasanay nyo sarili nyo para magpakabanal? Desisyon nyo yan. You know the word holy? Sino nakakalam na salitang holy? Banal. What is the definition of holy? Maring una yung definition. A holy person is the one who cannot sin, no? Something like that. Pero tandaan niyo, ang tunay na kahulugan ng holiness is that you separate yourself for God. And you separate yourself from the world. Parang ganito, hihiwalay ka sa mundo, ipagagamit mo ang buhay mo kay Kristo. Para matawag kang banal, nagdidesisyon ka, kahit nasa mundo ka, iiwan ko ito, susunod ako kay Kristo. Kahit kalat ka rin ako nakabarkada ko sa bisyo, hindi ko gagawin yung bakit. Nagdidesisyon ako, susunod kay Kristo. Ang katawan na ito, para sa Diyos, hindi para sa mundo. Yan ang kabanalan. Diyan tayo nagkukulang madalas. Kaya sabi ng Panginoon, sino makakaranas sa aking presensya? Alam nyo, sabi niya, who may stand in His holy place, you know the holy place? Sa temple, may tatlong division. May gate, may outer court, may inner court, and then meron pang Holy of Holies. Ang pumapasok lang ng mga saserdote. Pero grabe, disiplina ng mga saserdote.
Hindi sila pwedeng, pagpasok doon, magkakasala sila. Ang isa sa feature noon, meron silang kalembang. Tapos, hihilahin na lang sila. Bakit? Kapag namatay sila ng tumimbuwa, hindi sila pwedeng kunin doon. Hihilahin sila. Alam nyo, symbolic yan ng ginawa ni Kristo. Nang namatay si Kristo, ano nangyari? Nahati ang... Yung curtain na naghihiwalay, so, sa hindi masyado holy, dun sa Holy of Holies. Ang sinasabi sa atin nun, dahil kay Kristo, we can enter God's rest. Amen. Alam nyo gano'ng kakapal yung ano? Sabi ng mga scholar, 6 inches ang kapal. Wow. Nahati from top to down. Kasi hindi po pwede. Isa pa, to give you an idea, kapag pumasok, ang isang saserdote sa loob ng Holy of Holies, kasi nasa Holy of Holies yung Ark of the Covenant eh. Symbolic of God's presence. Nag-iinsenso siya. Bakit siya nag-iinsenso? At yung sinabi ko, nanginginig na ako ngayon. Simple lang. Hindi niya pwedeng makita ang presensya ng Diyos. Mamamatay siya. Tandaan nyo, kapag nasa presensya kayo ng Diyos, at pag walang, alam nyo, simple lang gusto ko sabihin, it's so good that you experience the Shekinah mainly because mapapatunayan ko sa inyo, at Lord na mapapatunayan sa inyo, na totoo yung kanyang Shekinah. Ang totoo niya, I cannot convince you unless you experience it. But if you believe it, you can easily experience it. Next. Ang problema natin minsan ito uto ko didil. Ang problema natin, isa sa mga ugat ng lahat ng ating problema, meron tayong unforgiveness. Tinuro ko na ito sa Emotional Attachment Seminar. But you have to decide right now. Because anuman ang paglapit nyo sa Diyos, anuman pagsisimba ninyo, pag merong unforgiving heart, you cannot maximize your spiritual potential. Isa sa dahilan kung bakit maraming mga Kristiyano hindi lumalago sa pananampalataya, may hold sa kanilang kaaway. Anong hold? Hindi nagpapatawad. That's a loop. First, of course, merong offense. Nagalit ka. Next, you feel the hurt. Of course, ang reaction mo what? Magagalit ka. Meron ba namang na-hurt tapos tumawa pa? Alis kung baliw ka. Dalawang response mo. Either you ignore it, pero tandaan mo, kahit saan ka magpunta, kasama mo yan. Kahit lumipat ka ng ibang church, kahit pumunta ka ng ibang bansa, dala-dala mo yan. May nagdudugtong sa'yo sa kaaway mo. Bakit? Galit ka eh. Or, choose to close the loop. Ano yan mga kapatid? I will speak from my heart. Ang gagawin mo, pray. Prepare your heart. Mag-decide ka. Lord, hindi ko kaya. Pero, kaya mo. Lord, hindi ko kaya. Tulungan mo ko. I-prepare mo puso mo. Mag-decide ka na eventually makakapagpatawad ka. Hanggang hindi ka nagde-decide na magpapatawad ka, nandyan yan. Hindi mo sabihin dito kung kaya mo o hindi. Ang usapin dito, willing ka bang magpatawad? Mga kapatid, kailangan natin ng spiritual breakthrough. Pag hindi kayo marunong magpatawad, hindi kayo kailangan magkakaroon ng spiritual breakthrough. Ang susunod dyan, heart preparation. Ito pa. You must have this. You must learn to forgive. Alam niyo, forgiveness, hindi ito yan. Ito. Kahit hurt na ito, pag sinabi nito, pinapatawad na kita, mawawala yung hurt. Kaya huwag sabihin sa akin, hindi ko pinapatawad. Honesty, tama ka. Hindi man talaga ang pagpapatawad sa feelings. Ang pagpapatawad, desisyon. Si Jesus ba, nung salita pa ako sa krus, kinilig pa siya? Kasi minsan, ang ating basihan ng pag-ibig, kilig. Ganun din sa pagpapatawad, feelings. Nagbabago ang feelings, pero pag nag-decide ka, you can have that forgiveness. And then pray to have a loving confrontation. You cannot close the loop unless you tell to that person, I forgive you. You must pray for that encounter. Sabihin mo, hindi, pinatawad ko na siya. Pero you must confront the person lovingly. Pag pray mo, Lord, gusto ko na siya makausap, gusto ko sabihin sa kanya, pinapatawad na kita. Maaaring ngayon, magde-decide kayo,
But you have to pray that one of these days, not months, not years, sabihin mo sa iyo, nakaaway, I'm very sorry. Kung nasaktan kita, patawarin mo rin ako. You must have that until you close the door, and that's the period that you will be restored. Ang magagawa ko ngayon is to facilitate. Lalapit tayo sa Panginoon. Ano man ang kailangan ilapit, mag-desisyon kayo. It's up to you. Next. Ito pa. Marami sa inyo, hirap na hirap makarecover mula sa kasalanan. May cycle eh. Nagawa ang kasalanan ngayon, paulit-ulit. Ano sabi ng Panginoon? The yoke of the enemy would be destroyed mainly because of His anointing. The oil symbolizes God's presence. Unless you have the Holy Spirit in your heart, mahihirapan kayo matatagumpayan ang lahat ng habitual sins ninyo. Sabi ko hindi nyo kaya. Never ever think na kaya nyo pagtagumpayan yan. Maraming kaso sa church, pinagsabihan mo na ulit na naman. Ano gagawin natin? Sabi mo, last mo na yan? No, you cannot. Pagdating sa kasalanan, we must have the power of God dahil hindi kaya ng pastor nyo patigilin kayo. Si Lord lang ang kayang sumira ng bondage sa buhay ninyo. You have to decide. If you need to cry out, cry out. If you need to step to the Lord, Lord, hindi ko kaya, cry out. Ang problema sa atin, nagtatago tayo, hindi kaya ko to. No, don't deny that. Alam ni Lord, hindi mo kayang lokohin ang sarili mo. Ang suggestion ko sa iyo, kung ikaw masyadong reserve, simple lang yan. Kung gusto mong bugbugin ka ng kaaway, decision mo yan. Ako na nagsasabi sa iyo, pag hindi mo binigay kay Lord dyan, hindi ko lang kung saan ka pupunta. Dahil ng kaaway, kapag gumagalaw sa buhay ng tao, pwede kang dalhin sa kasalanan. Paulit-ulit siya. Decision mo kung gusto mong bugbugin ka ng kaaway forever. Lapit tayo sa Panginoon yan. Meron pa bang verse? Yan. Sabi ng Panginoon, I baptize you in sabi ni John the Baptist pala, I baptize you in water. But there will be one who will baptize you with fire. Ano ba quality ng fire? Water cleanses. Fire consumes and destroys. Anong di-destroy sa atin? Ang lahat ng mga kasalanan natin. Babaguhin tayo kasi. Tatanggalin ang lahat ng masama at babaguhin tayo ni Lord. Sinong baptizer? Si Jesus. That's why you must seek the baptizer, not the baptism. Automatic yan. And I will end with this, sabi ng Panginoon, how to receive. Ang sabi ng Panginoon, kung kayo ng mga earthly father marunong magbigay ng magagandang bagay sa inyong mga anak, how much more sa Diyos? Kung kayo'y humihiling, would give the Holy Spirit to you. Hindi ko sinasabing binebenta ang Holy Spirit. Ang sinasabi ni Lord dito, the power of the Holy Spirit can be with you, and can be in you, and can sustain you. I think I will end with that. We will have a moment.